Magandang araw sa lahat. Narito ako upang italakay ang mga teorya ng agham pampulitika. Ngunit bago natin simulan ang aking pagtatalakay, ay ibibigay ko muna sa inyo ang kahulugan ng agham pampulitika. Ano nga ba ang agham pampulitika? Tumutukoy ito sa pag-aaral ng theoretical ng lahat ng sistema ng politika, kabilang ang kanilang mga pinagmulan, ang kanilang napapailalim na mga halaga at ang kanilang mga layunin. Ang una kong itatalakay ay ang sistemang pampulitika. Ano nga ba ang sistemang pampulitika? Ang sistemang pampulitika ay isang sistema ng politika at pamahalaan. Karaniwan itong inihahambing sa sistemang pambatas, sistemang pang-ekonomiya at iba pang mga sistemang panlipunan. Subalit isa itong napakapinapayak na pananaw ng isang mas masalimuot na sistema ng mga kategorya na kinasasangkutan ng mga pananaw. Sino ba ang dapat na magkaroon ng kapangyarihan? Paano ba panghahawakan ang mga katanungang pananampalataya? At ano ba ang dapat na maging impluwensya ng pamahalaan sa mga tao at ekonomiya? Napakalawak ng sakop at napakahalaga ng sistemang pampulitika dahil katulad na lamang ng isang presidente ay sila ang nag-iimplementa o nagbabahagi kung ano ang mga dapat gawin sa lipunan upang sa ikabubuti nito. Maraming katanungan kagaya na lamang ng sino ba ang dapat na magkaroon ng kapangyarihan. Sino nga ba ang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa politika? Kundi ang mga kinatawan nito, ang mga napiling magpapatakbo ng pamahalaan. Ayon kay David Eston, ang isang sistemang pampulitika ay maaaring italaga bilang mga pakikipag-ugnayan kung saan ang mga halaga ay awtoritatibong inilalaan para sa isang lipunan. Ang sistemang pampulitika ay malawakang tumutukoy sa proseso kung saan ginagawa ang mga batas at mga pampublikong mapagkukunang inilalaan sa isang lipunan at ang mga ugnayan ng mga kasangkot sa paggawa ng mga desisyong ito. Kagaya na lamang ng Senado. Sa isang Senado, makikita naman natin na bawat isa ay may ipinaglalaban. Bawat isa ay may sektor at kanilang pinagtutulungan ang isang desisyon na mabuo. Ang mga sumusunod naman ay halimbawa ng mga elemento ng sistemang pampulitika. Isa na rito ay ang konstitusyon. Ito ang batas o patakaran ng nagtatakda ng mga kapangyarihan at limitasyon ng pamahalaan at nagbibigay ng mga karapatan at responsibilidad ng mamamayan. Pangalawa ay ang pamahalaan. Ito ang institusyon na nagpapatakbo ng isang bansa o teritoryo. Mga politikal na partido. Ito ang mga samahang pampulitika na naghahangad ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pangangampanya at pakikipaglaban sa eleksyon. Mga eleksyon. Ito ang proseso kung saan ang mga mamamayan ay nagbubutuhan upang pumili ng kanilang mga kinatawan sa pamahalaan. Sistema ng mga batas. Ito ang patakaran at proseso ng paggawa ng mga batas at regulasyon sa bansa. Sa kabuuan, ang sistemang pampulitika ay napakahalaga sapagkat dito nang gagaling ang mga pagpapasya na dapat ipalaganap sa buong bansa. Yun lamang po. Sunod ay ang teoryang antropolohiya na sinasabi dito, ito ay isang disiplina ng pag-aaral na sumasakop sa kayariang pampulitika at panlipunan ng mga lipunan, na kung saan ibig sabihin, layunin ng antropolohiyang pampulitika na maunawaan kung papaano nakikibagay ang mga tao o nakikipag-ugnayan sa mga batas at pagpapasya na inilulunsad. At sinasabi rin dito na ito ay tumutulong sa pagkuha ng malalim na pagsusuri at pagkaunawa sa mga pagbabago at transformasyon sa politika ng iba't ibang mga lipunan. So, ito ay pumapailalim din sa pagbabago ng politikal na sistema sa isang lipunan
na kung saan dulot ng modernisasyon, sa pagbabago ng panahon, nagkakaroon din ng iba't ibang transformasyon ang politikal na sistema sa isang lipunan. So, itinuturing sina Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu at Alexis de Tocqueville bilang mga amang tagapagtatag ng antropolohiyang pampulitika. At may mga konsepto at teorya sa antropolohiyang pampulitika. Una, ito ay ang kapangyarihan at otoridad, na kung saan sinasabi rito na ito ay tumutukoy sa mga pag-aari at pagsasakatuparan ng mga kapangyarihan sa isang lipunan. Na ibig sabihin ay ito'y tumutukoy sa kung papaano nabibigyan ng kapangyarihan ang isang lipunan o mga tao sa lipunan. Pangalawa ay ang konflikto at pagpapahalaga. Na sinasabi rito, ang antropologo ay nag-aaral ng mga konflikto sa politika at mga pagtutunggali ng interes sa isang lipunan. Sila rin ay nagmamasid sa mga pagpapahalaga at paniniwala na nagpapalaganap at nagpapabago sa mga politikal na ideya. So sa konflikto at pagpapahalaga naman, pinag-aaralan dito ang mga tunggaliang nagaganap sa politika, gaya ng tunggalian ng dalawang partido. Hindi naman dapat na magtunggalian dahil nasa kamay ng mga tao ang pagpapasya kung sino sa kanila ang nararapat. Kaya pumapasok dito ang pagpapahalaga at paniniwala na nakapagpapabago sa politikal na ideya, kagaya ng pagbibili ng boto. Kung aling partido ang mabibigay ng malaki, ay dun buboto ang mga tao. So ito'y halimbawa ng politikal na ideya na tuluyan ng nabago dahil sa nagawang paniniwala ng mga tao. Pangatlo ay ang sistema ng panlipunang pagpapasya. Ito ay tumutukoy naman sa mga mekanismo ng paggawa ng mga desisyon sa isang lipunan, tulad ng mga kinikilalang mga institusyon at mga tradisyon. Ito naman ay batid nating ang bawat lipunan ay may kanya-kanyang paniniwala o kultura. Ito yung tinutukoy ng sistema ng panlipunang pagpapasya, na kung saan pinag-aaralan dito kung papaano isinasagawa ang isang desisyon o batas sa iba't ibang lipunan na may kanya-kanyang kultura at kung sa anong paraan nila ito ginagawa batay sa kanilang kulturang kinabibilangan. Pang-apat ay ang politikal na identidad, na kung saan ito'y nangangahulugang ang antropolohiyang pampulitika ay nag-aaral ng mga paraan ng paghubog at paglinang ng politikal na identidad sa loob ng isang lipunan. Ito ay nagtutuon sa mga aspekto tulad ng etnisidad, nasyonalismo at iba pang mga salik na nakaapekto sa pagkakakilanlan ng mga tao bilang aktor sa lipunan. Na ibig sabihin, inilalayo nitong bigyan tayo ng mas malawak na pag-unawa patungkol sa politikal na sistema sa ating bansa o maging sa ating lipunan man. Dahil bilang mga mamamayan, karapatan nating malaman din ang mga pagpapasya na isinasagawa ng mga nakatataas bilang tayo ay kinikilalang isang aktor din sa politika, sapagkat kung wala tayong mga mamamayan ay wala ang politika. Para sa paglalahat, batay sa aking mga nabanggit na konsepto at teorya, ang antropolohiyang pampulitika ay naglalayong magbigay ng malalim na pagkaunawa sa ugnayan ng politika at iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. At ang susunod na teorya ay tatalakayin ng susunod na tagapagtalakay, kung saan ito ay ang ekonomiyang pampulitika. Ngayon ay tatalakayin natin ang ekonomiyang pampulitika. Ito ay tinatawag din sa Ingles na political economy. Ito ay ang pag-aaral ng produksyon, pagbili at pagbebenta ng kanilang kaugnayan sa batas, kustumbre at pamahalaan, pati na sa pagmumudmod sa pambansang kita at kabangyaman. Sa ekonomiyang pampulitika, ang pamahalaan ay may malaking papel sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ang pamahalaan ang nagbibigay ng mga patakaran at regulasyon upang mapangalagaan at mapalago ang ekonomiya. Ang mga patakaran na ito ay maaaring magkakaugnay sa mga sektor tulad ng agrikultura, industriya at serbisyo. Karl Marx. Siya ay isang pilosopo, ekonomista, historiador, sosyologista, periodiko, intelektuwal, teoristang pampulitika at sosyalistang maghihimagsik
Nakilala bilang nagsulat ng pampletong manifestong komunismo noong 1848, kilala sa pagbuo ng teoryang Marxism. Ano nga ba ang ekonomista? Ang ekonomista ay nag-aaral kung paano mapapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Isang dalubhasa sa ekonomiya, lalo na ang nag-aaral ng data ng ekonomiya at kumukuha ng mas mataas na antas ng impormasyon o nagmumungkahi ng mga teorya. Ngayon ay talakayin naman natin ang sistema ng ekonomiyang pampolitika. Una na dito ang sosyalismo. Sosyalismo ay uri ng ekonomiyang pampolitika na nagtataguyod ng ideya na ang produksyon at pamamahagi ng mga kalakal at kayamanan ay pinapanatili at kinokontrol ng lipunan sa halip na isang partikular na grupo ng mga tao. Ito ay naglalayong magbigay ng pantay na oportunidad at patas na pamamahagi ng yaman sa mga mamamayan. Ang mga pangunahing prinsipyo ng sosyalismo ay ang pag-abolish ng pribadong pagmamay-ari ng mga pangunahing mapagkukunan ng produksyon tulad ng lupa, pabrika at mga industriya. Sa halip, ito ay pinagkakaloob sa pamahalaan o ang kolektibong pagmamay-ari ng mamamayan. Sa sosyalismo, ang mga mamamayan ang naghahari at nagdedesisyon sa mga pangunahing aspeto ng ekonomiya. Ang pangalawa naman ay kapitalismo. Ito ay teorya na nagtataguyod ng tubo bilang isang motibo para sa pag-unlad at ang kakayahan ng mga malayang pamilihan na pangalagaan at pasiglahin ang ekonomiya sa kanilang sarili. Sa kapitalismo, ang pamahalaan ay may malaking papel sa pagpapatupad ng mga regulasyon at patakaran na naglalayong mapangalagaan ang proteksyon sa mga consumer, mapanatili ang kalidad at kaligtasan ng mga produkto, at mapanatili ang pangkalatang kaayusan sa ekonomiya. Gayunpaman, ang papel ng pamahalaan ay limitado at hindi dapat nakikialam ng malubha sa negosyo ng mga pribadong individual at mga korporasyon. Kritisismo dito ay ang mga mamamayan ay patuloy na kumikita samantalang ang mga mahihirap ay nananatiling mahihirap. Ngayon, ang panghuli ay komunismo. Ang komunismo ay isang teorya ng pampulitikang ekonomiya na nagtatangkang itatag ang isang lipunan na walang pag-aari ng pribadong industriya at pagpapalitang pang-ekonomiya. Sa komunismo, ang mga mapagkukunan at mga produkto ng lipunan ay pagmamay-aring ng Estado o ng komunidad bilang kabuuan. Ang pangunahing layunin ng komunismo ay pamahagi ang yaman at kapangyarihan ng lipunan sa paraang pareho at patas para sa lahat. Ito ay may layuning wakasan ang pagkakapantay-pantay at mga kahirapan na resulta ng kolonyalismo, kapitalismo at iba pang sistema ng pagsasamantala. Ang layunin nito ay ang pagkakapantay-pantay at paglipat ng yaman at kapangyarihan sa mga mamamayan. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga teorya ng ekonomiyang pampulitika. Una na dito ay ang Marxismo. Ito ay isang pampulitika at pang-ekonomiyang filosofiya na naniniwala sa konsepto ng tunggalian ng uri sa lipunan o class struggle. Tinaguyod nito ang pakikipaglaban sa kapitalismo upang mawala ang diskriminasyon sa pagitan ng mayaman at mahirap at magkaroon ng tinaguriang classless society. Ayon kay Marx, ang mga manggagawa ay dapat magkaisa at sumalunga sa sistemang kapitalista upang mabuo ang isang lipunang walang pag-aari kung saan magiging patas ang distribusyon ng mga yaman at magkaroon ang lahat ng tao ng pantay-pantay na oportunidad. Ang layunin ay ang pag-angkin ng mga produktibong mapagkukunan mula sa mga kapitalista at pagpapatakbo nito sa interes ng mga manggagawa. Liberalismo. Sa teoryang ito, ang malayang merkado ay pinaniniwala ang pinakamahusay na mekanismo para sa distribusyon ng mga mapagkukunan at produksyon ng kalakal at serbisyo. Naniniwala ang mga liberal na ang agarang pagkilos ng mga individual at mga negosyo nang wala o kaunti lamang regulasyon mula sa pamahalaan ang magiging pinaka-epektibong paraan para sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bansa. Liberalismo, isang ideolohiya o pananaw na naniniwala sa pagtatanggol ng kalayaan ng isang individual. Nasyonalismo. Ito
Ito ay kampiyon para sa impluwensya ng pamahalaan at interbensyon sa mga pamamaraan sa pamilihan. Ang ilan sa mga patakarang iminungkahi sa ilalim ng nasyonalismong pang-ekonomiya ay kinabibilangan ng kontrol sa domestic labor, pagpapataw ng mga taripa, pagbuo ng kapital at iba pa. Ang teorya ng ekonomiyang pampulitika ng nasyonalismo ay nagsasaliksik sa ugnayan ng pampulitikang hilig sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa at pagmamalasakit sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Sa makatwid, ang teorya ng ekonomiyang pampulitika ng nasyonalismo ay sumusulong ng mga pamamaraan upang mapalago ang ekonomiya ng isang bansa at mahigit na mapagsilbihan ang kapakanan ng mga mamamayan nito. Ito ay naglalayong magkaroon ng kontrol at pag-aari sa sariling yamang kalusugan at mabawasan ang pagdepende sa mga dayuhang produkto at serbisyo. Dadako naman tayo sa huling teorya, ito yung ideolohiyang pampulitika. So ano nga ba ang ibig sabihin ng ideolohiya? Ang ideolohiya ay agham ng mga ideya o kaisipan. Ito ay sistema ng mga ideya na naglalayong maipaliwanag ang daigdig at ang mga pagbabago nito. Maituturing ding itong pamantayan at gabay ng mga pinuno kung paano nila pamamahalaan ang kanilang nasasakupan. Nakapaloob sa kaisipang ito ang kanilang mga ideya, simulain, prinsipyo at paniniwala. Ang salitang ito ay pinakilala ni Aston de Stote, isang Pranses at pilosopo noong ika-8 siglo. Ngayon ay may 3 kategorya ang ideolohiya. Ito ay ang mga ideolohiyang pangkabuhayan, ideolohiyang pampulitika at ideolohiyang panlipunan. Na kung saan ang ideolohiyang pangkabuhayan ay ang kategoryang ito ay nakapokus sa mga patakaran na magpapaunlad ng ekonomiya ng isang bansa. Sa ideolohiyang pangkabuhayan ay itinatalakay din ang wastong pagbabahagi ng mga kayamanan sa mga mamamayan. Nakapaloob sa talakayang ito ang karapatan ng mga mamamayan na makapagtayo ng negosyo, mamasukan, makapagbuo ng samahan. At ang karapatan ng mga manggagawa na magreklamo sa mga kapitalista. Sunod naman ay ang ideolohiyang pampulitika. Nakasentro naman ang ideolohiyang pampulitika sa pakikipag-ugnayan ng mamamayan sa pamahalaan. Tinatalakay dito ang mga pamamaraan na dapat gawin ng mga namumuno at ang pakikilahok ng mga nasasakupan sa mga desisyong mga nakakataas. Sunod ay ang ideolohiyang panlipunan. Tumutukoy naman ito sa karapatan ng mga mamamayan na maging pantay-pantay sa mata ng batas at iba pang aspeto ng pamumuhay. May iba't ibang ideolohiyang sinusunod ang mga bansa. Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa na mga ideolohiyang lumaganap sa ating daigdig. Una ay ang kapitalismo. Ito ay sistemang pangkabuhayan na kung saan mas makapangyarihan ng mga pribadong mga ngalakal kaysa sa pamahalaan sa pagpapatagpo ng ekonomiya ng isang bansa. Ikalawa ay ang monarkiya. Ito ay isang pamahalaan na kung saan ang kapangyarihan ay nasa isang tao lamang. At sa pamahalaang ito, hari o reyna ang mga namumuno. Ikatlo ay ang demokrasya. Sa ideolohiyang ito, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan. Ang mga nasasakupan ay may karapatang magsalita laban sa gobyerno at magtalaga ng bagong mamumuno sa pamamagitan ng botohan. Ika-4 ay ang totalitarianismo, na kung saan ang pamahalaan ay pinamumuno ng isang diktador o grupo ng mga taong makapangyarihan ang lahat ng desisyon at usapan at kilos ng tao sa isang bansa ay hawak ng pamahalaan. Ika-5 ay ang komunismo. Ayon sa ideolohiyang ito ay walang uri ang mga tao sa lipunan. Pantay-pantay ang lahat, walang mayaman at walang mahirap. Ika-6 ay ang authoritarianismo.
Ito ay yung uri ng pamalaan na kung saan ang taong namumuno ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kalamitang tinatawag din na diktador ang taong namumuno dito. At ikapito ay ang sosyalismo. Ito ay sistemang pang-ekonomiya kung saan ang pamalaan ay hawak ng iisang grupo ng tao lamang. Ang layunin nito ay magkaroon ng pagkakaisa at magkaroon ng pantay-pantay na distribusyon ng yaman ng mga nasasakupan. At narito pa ang pwersa sa pangkabuhayan ng bansa. Una ay ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Pangalawa ay ang pagsilang ng fascism sa Italy. At ikatlo, ang Nazi sa Germany. Diba? Tunay ngang malaki ang impluwensya ng ideolohiyang pampolitikal at ekonomiko sa ating mga Pilipino. Sa katunayan, dito sa Pilipinas, ang ideolohiyang ginagamit ng ating pamalaan ay ang demokrasya, sapagkat ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga mamamayan, kung saan tayo ay ang may karapatan na bumoto at pumili ng ating sariling pinuno. Yun lamang po.